Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Kasi napansin ko sa mga bakla. Hindi naman grupo. Isa, dalawa, ganun lang. Tapos, pag ako nagjo-joke, noon pa to nang patungkol sa bakla. Or, yung pagbanggit mo pa lang ng bakla itself. Offensive na sa kanila. Pero pag sila yung nagbabanggit na, uy, bakla, ganun lang. Parang ikaw, uy, bakla, ganun. Parang na-offend. Nung una, hindi ko mag-gets yun, na parang bakit. Pero may thought na ako na nasa-sense nila na may sarcasm doon sa pagbanggit ko ng bakla. Yung tipong may mag-insulto ba? Bakla ka, gano'n. Pero pag nagagalit na yung mga barkada ko gano'n na parang ba't ka, parang parang gano'n. N-word. Parang N-word. Okay, parang N-word na. Bawal ka nang gumamit no? Pero pag kayo pwede. Excuse me. Tapos, kung kailangan mo, kung banggitin mo namin, dapat malumanay. I love you, pare. So, parang, kailan ko lang na-realize yun. Ibig sabihin, ramdam talaga nila yung vibration na pinapasa mo na hindi maganda. So, sabi ko, kaya pagka ako nagbabanggit ng bakla, talagang negative yung dating sa kanila. Pero pag sila lang, welcome naman. Pinagkaiba na ito. Paras naman na word yun. Yung delivery mo kasi nun Hindi ako galit. Totoo. Napaka-straight mo pang tingnan, di ba? Parang typical na matotrauma yung... typical na yung itsura ng mga naging source ng trauma ng mga bakla. May samurai ako. Pero di naman lahat. Pero yun nga, ang daming layers niya eh. Talagang... ikaw, kilala naman kita. Di mo naman siguro ko i-invite ito kung homophobic ka, di ba? Pero ang dami niyang layers na societal siya and systemic talaga. Kaya, ang hirap eh, kasi tayo naman, we're going to meet some street people, wala naman tayong, hindi naman natin nababasa ang utak niya na alala ito. So siguro nga, part of trauma yung defense mechanism para some queers get easily offended na pag naririnig yun sa mga street. Actually, lagi ko na-receive yung tanong na yan. And ako, nahihirapan din ako. Kasi sa akin marami naman eh. Siguro kasi kilala ko yung mga straight friends ko, kaya binabakla-bakla nila ko and wala lang sa akin. Pero for some gays, siya eh, talagang it was an insult na binato sa kanila growing up ng mga tatay nila, tito nila, ng mga nagiinuman dun sa kanto, naka-sunday. Na pag narinig nila Red Horse. Pag narinig nila yun. Instantly. Ano yun? Ay, si Manong. Si Manong. Kahit hindi naman, di ba? Kahit wala na yung threat. Kasi yun yung nature ng trauma eh. Kahit sa matinong tao naman ang tumatak sa akin. Na kahit ikaw naman siguro gusto mo lang ding mag-connect para makipagbaklaan ka doon, makipagbiruan ka. Way lang yung rapport niya. Oo. Pero sa kanya, parang na-connect dun sa trauma niya before. Siguro, sa inyo, sa mga straight people na if you receive that, siguro wag nyo na lang din i-take personally. If you know naman na it's coming from a place of love and connecting and relating, wag yun ang personalin. Siguro parang yun nga yung sinasabi ko kanina na talagang grace na lang din, extend that grace towards these people. Cheers, pare. So, masasabi ko ba natin na binubuo lang din ang trauma? Not necessary. Not necessarily. I think sa mga straight din naman. Pero nga dahil sa kakaiba na kami in the first place, talagang malaking chance na ang queer child will experience trauma and marginalization and discrimination. Kasi ako growing up, kaya hindi ako makapag-come out. Kasi nahiya ako eh. Kasi alam kong parang nakakahiya, parang hindi siya kind of acceptable. Parang you're less of a human, you're less of a person kapag bakla. Tutas naman yan. Kaya nag-fully out lang talaga ako a few years ago eh. Doon lang ako naging ready and naging prepared. Baba mo lang. Kasi gagawin ko yun nung elementary ako or high school ako. Baka mag-breakdown ako. Ano yung nag-push sa'yo na out? Siguro yung theology ko. Ang weird no, talagang theology yung naging driving force sa akin na mag-fully out. Kaya rin ako nag-aral ng theology. It's because I really want to know the truth. Masama nga ba talaga? Kasi sabi ni Tate Enns, mukhang hindi. Actually, nung nabasa ko yung Tate Enns, medyo
centrist pa yung approach niya dun eh. Kasi ang talagang tinibag ni Pete Enns dun sa book niya is yung genocide sa Old Testament. Sabi niya na kasi naririnig ko sa mga conservative circles na will yun ng Panginoon na ano na yung mga Canaanite, exterminate nyo kasi yung land is sa inyo. Pero hindi sa akin yung nagsisit well eh. Kahit nung Christian pa ako, yung zealous Christian pa na naniniwala sa church, ano yun? Papatayin mo yung mga innocenteng tao, yung mga baby, and nasa Bible yun, ha? Parang lahat, wala kang ititira, mga senior citizen, as in, mga war crimes in today's standards. Doon nag-start yung deconstruction ko, yung pag-iba ko ng pagbasa sa Biblia and pag-theologize ko. Dahil kay Pete Enns. Hindi, nung hinanungkat ko na ng hinanungkat, inaral ko talaga, sabi ko, hindi naman malinaw sa Bible na kasalanan ng homosexuality. And naging paper ko pa sa exegesis, sa hermeneutic subject namin sa school ko. Yung Genesis 1, yung male and female, he created them. Chinig ko sa ibang source, actually yung mga rabbis, yung Midrash, Talmud, ang ang nuance nung take nila dun eh, they have 8 genders, I think, na parang hindi lang siya male and female ang pagkaka-interpret nila doon. And actually, if you're going to investigate the original language, it's not as basic as male and female. Kasi, again, ang pagbabasa natin ng scripture dapat in context eh. Ang creation story, dalawa pa nga yung creation story, di ba? Sa Genesis, sa first creation story, puro binary siya, di ba? Puro day and night, land, water, pero ang namimiss natin doon, that is a part of figure of speech eh, yung, I forgot the term, pero parang metaphorical device siya to express that it's a totality, like day and night. Bill out na, boss. Ay heaven and earth. God created heaven and earth. So it means the entire universe and everything in between. So kung heaven and earth ang ginawa ng Lord, ito at ito. If you're going to take it literally, di ba? Pero it doesn't make sense. Land and water. So land lang pati water. Paano yung mga in-between, yung mga bodies of water na di ba? And technically, lahat land eh. Kasi ang ilalim ng water ay land. And paano yung moon and parang ang nauna ang creation. Black hole, mga ganun. Di ba? And sa creation story, nauna nga yung liwanag at dilim kaysa sa sun and moon eh. Hindi naka-specify talaga. Hindi talaga siya, if you're going to take it literally, ang dami mong makikita. Daming kulang. Oo, kasi nga, it's a piece of literature, it's a metaphor. And then, I think conservatives will agree with that, na ang heaven and earth is not heaven and earth lang, it's the entire universe. Pero pagdating sa sexuality, male and female, ang stricto, male and female lang talaga. Dahil sa genital. Dahil sa genital, di ba? Pero, paano yung mga intersex na may dalawang genitals? Parang couldn't it be interpreted also na... Baka alien. Alien. Ganun. Di ba? Para kita mo yung heteronormative na pag-interpret natin sa scripture. Pero kung titingnan mo, pwede siyang spectrum eh. Ang male and female, hindi na male and female, he created them. Actually, sa totoong original translation yung mankind siya eh. God created them in His image. Siya eh, it's not a single man na hinati sa dalawa. Parang kasing gano'n natin siya inuunawa, di ba? Hindi eh, parang androgynous siya eh. Even the Jewish interpretation sa mga rabbis, they see the first human as androgynous eh. Na parang they contain both male and female qualities sa iisa. Parang yung male and female doon is just merism yung term, ayun, naalala ko na merism yung term na parang gumagamit ka ng binaries to express a totality. So for example nga, di ba yung heaven and earth, binary siya, di ba? Heaven, earth. Pero it doesn't mean na yun lang yun. It means the universe. So it can be also a merism na male and female, He created them, pero nasa spectrum siya. Kasi nga, yung unang ginawa ng Diyos, isang tao lang that represents mankind. It represents diversity, it represents everything. Siguro race, hindi nga lang limited sa gender eh. Lahat ng race eh. Hindi siya na parang literal na
ginawa niya isang tao naging male and female, si Adam and Eve na yun, and then doon ang galing lahat ng tao. Parang hindi siya ganun kaliteral dapat i-interpret it. Again, it's a piece of literature. True. The same way we enjoy yung mga epic or mga Greek mythology, di ba? And it doesn't make the Bible any less or any less inspiring or transformative sa buhay natin. We view it that way. So yun yung naging paper ko sa hermeneutics class ko. Kaya parang I've been, ano ba din, pinagluloko ako all my life. True. May iba pa palang turo. May iba pa palang turo, hindi lang yung, and yung mga turong yun is not even modern, those are ancient. Even in the days of our, mga first 200 years. Oo, first 200 years of Christianity, may mga ganun ng views, mga kilalang church fathers, androgynous ang unang tao, kasi it's not literal, it's representation of the humankind that God created.